nakabakod kag kinaalam para sa pag-alagad sa Western Visayas, Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw University of San Agustin. Ako ang inyong news anchor, Gian Pareño. Kag ini ang inyong balita agila. Madasig, matinlo, kag matuod-tuod nga balita para sa mga Agustino. Sa edisyon naton subong, aton pagatukibon ang mga nagapangunang issue, aktibidad, kag mga balita sa sulod kagwa sang aton universidad. Kag para sa detalye sang mga balita, para sa Balita International, Pope Francisco, espiritual nga leader sang Katoliko nga simbahan, napatay sa edad nga 88. Yari si Dens Tinong para sa mga dugang nga detalye. Dens? Si Jorge Mario Bergoglio natawo sa Buenos Aires, Argentina. Amo ang pinakauna nga Latin American kag Hiswita nga napili nga Santo Papa sang tuig 2013. Ang iya pagpamuno nagdala sang dako nga pagbago sa simbahan, nga pagpainuboson, pagbaton, pagserbisyo sa pigado, kag pakig-angot sa iban nga relihiyon. Kilalaman siya sa panawagan sang reforma kag kalinong. Ninibo na ang nagakadto sa St. Peter's Basilica sa Vaticano, agod maghatag pa si dungog sa iya bangkay nga ginbutang sa publiko. Nagpahibalo ang Vaticano nga hindi magkuha sang litrato bilang pagrespeto. Ang iya lubong igahiwat sa Sabado sa St. Peter's Square, kag ginapaabot ang presensya sa mga delegado sa ang kalibutan, lakip sanday President Donald Trump, Prince William kag President Volodymyr Zelensky. Pagkatapos ang lubong may siyam kaadlaw nga paglunok. Sunod sini, magatipon ng isa kagatos kag 34 ka kardinal sa pagpili sang masunod nga Santo Papa. Ginahambalan na ang pila ka ngalan, pareho kanday Cardinal Pietro Parolin, Robert Sara kag Malcolm Ranjith. Si Pope Francisco nagbilin sang dako nga impluwensya. Isa ka lider nga nagapakita nga ang simbahan dapat magpalangga, magintawo kag magbulig sa tanan nga may kinahanglan. Ako si Dens Tinong para sa Balita Agila. Para sa lokal nga balita, Syudad sang Iloilo, ginkalipay ang ulan sa tunga sang mataas nga heat index. para sa mga detalye, yari si IC Muntina. Ang syudad sang Iloilo nakabaton sang ginakalipay nga ulan sa sulod sang pila ka adlaw subong nga nagahatag sang temporaryo nga pahuway gikan sa kagrabe nga init nga nagapatangatake sa rehiyon. Apang bisan pa sige-sige nga pag-ulan ang heat index padayon gihapon nga nagataas, rason nga ginapahanungdom gihapon sa mga pumuluyo nga maghalong. Suno sa pag-asa ang pag-ulan ginpasugdan sang low pressure area o LPA nga ginabantayan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o PAR. Bisan pa nga ang ulan nagdala sang kasulyahan, kagin pasalamatan sang madamo, ginpahayag sang mga opisyal sang pag-asa nga ang humidity pagkatapos sang ulan amo ang nagadugang sa padayon nga pagtaas nga heat index nga hayara gihapon sa level sang extreme caution. Ini nagakahulugan nga bisan basa ang palibot, ang pagbatsyag sang temperatura mas mainit pa sa aktwal nga temperatura sang hangin. Ginapahanungdom gihapon ang mga pumuluyo nga magpanghalong batok sa mga sakit nga dala sang init, pareho sang pag-inom sang madamo nga tubig, paglikaw sa bugat nga mga aktibidades sa tunga sang kainit sang adlaw kag pagpangita sang silong. Ginabantayan sa mga lokal nga otoridad ang sitwasyon kag ginahangkat ang publiko nga magpamati sa mga masunod pa nga balita sa panahon. Ang lain-lain nga kombinasyon sang ulan kag taas nga heat index isa sa pahanumdom sang komplikado kag hindi matagna nga kinaandan sang aton panahon subong. Kag ini si Micaela IC Muntina para sa Balita Agila. Salamat IC. Kag para sa balita sa universidad, nagpresentar ang duha ka partido sang ila plataporma sa natigayon nga University of San Agustin Student Government Grand Rally nga ginhiwat sa USA Gymnasium sang Abril 28. Ginpakilala sa mga estudyante sang University of San Agustin ang mga kandidato nasyonal upod ang ila mga plataporma kag advokasya. Madinalag-on nga gintigayon sang Student Commission on Elections sang University of San Agustin Grand Rally para sa tinuig nga eleksyon. Duha ka partido ang nagpaindis-indis sa natabo nga Grand Rally. Alyansa ng Pagkakaisa at Demokratikong Agustino kag ang United Social Advocates Federation.
Ang University of San Agustin Student Commission on Elections o USA SCOMEL opisyal na nagdeklarar sang failure of elections para sa USA General Elections 2025. Ang pahibalo ginhimo paagi sa ila opisyal nga Facebook page sang hapon sang Lunes, Mayo 5. Ini nga desisyon nag-abot bilang sabat sa madamo nga mga reklamo kag technical nga mga issue na nagkompromiso sing dako sa integridad kag mahimpong nga pagpatigayon sang proseso sang eleksyon. Ang duga nga mga patag nahanungod sa pag-schedule sang eleksyon iga-anunsyo sa nagakaligo nga tion. Kag-amoy yadto ang mga balita para sa subong nga adlaw. Magapadayon kita sa paglabot sang kabakod kinaalam para sa pag-alagad sa Western Visayas, Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Magapadayon kita sa paghatag sang madasig, matinlo, kag matudtuod nga balita. Sa ngalan sang tanan nga nagaserbisyo sa Balita Agila, kami nagapasalamat sa inyo. Sa liwat, ini si Gian Pareño, kag ini ang Balita Agila. Paano bumoto ngayong darating na eleksyon? Malapit na ang araw ng halalan. Upang makatulong, ito ang proseso na dapat sundin sa pagboto. Una, alamin ang iyong voting center at polling precinct sa voters list o pumunta sa www.comelec.gov.ph. Pangalawa, pumila sa holding area ng iyong presinto at lumapit sa Board of Election Inspectors Chairman or BEI at ibigay ang iyong pangalan at presinto. Pangatlo, hingi ng balota, folder, marker at bumoto sa voting area. Pang-apat, ipasok ang balota sa vote counting machine or VCM. Panglima, kunin ang resibo mula sa VCM at ihulog sa nakatalagang kahon. Sa huli, pang-anim, ibalik ang secrecy folder at marker at magpalagay ng indelible ink sa daliri bago lumabas ng presinto. Paalala, magdala ng payong para makiiwas sa init ng panahon. Magdala ng pagkain o snacks at tubig para makaiwas sa gutom at uhaw habang pumipila. Magsisimula ang pila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Musta? Okay na, tawag yan. Good lang. Eh, by the way, may notes ka kay Ma'am Castro from last week. Piling ko lang ako niya. Niyara ko ito pala. Isa yun kasi mo ang Mets. Nice one. Kaya kita? Hindi yun, ito lang. Tulala. Ha? Wala. May nadunduman akong kinanang no, Bron.
Una ka ng lunch ko rin na. Kilala ko sa Every. Oh, hindi ka mag-lunch ka ron? Hindi. Sugoy. Nag-heavy breakfast man ko gina. Sigurado ka? Kasi may problema ka lang nga. Mas may ginagahan ka. Matingin ka bala. Uy, ano ka manimo yaman? Wala ako problema. Sili ka lang da. Sigurado ka. Leo! Oh? Ano mo? Sige lang, sagpa ko. Balaan ko, wala ka kapanyaga. Inugay ko na gani. Amo na ginigin sakpan, ta na lang ka. Oh, halina oh. Paano ka? Hi, ma? Hello, nak. Break time ko subong gano kada. Wala man, ma. Galakat ko pa pulis bong, pero maging kadal na ko kagina. Oh, sus Ay, nagamba galing pa ka isa mo nga lapit na lang daw ang enrollment kag entrance exam. Ano plano mo? Ay, ma. Balaan ko ano kwaon ko. Ano to, nak? Tourism. Eh, di ba, ambal ko sa nguna si mo, gusto ko maging cabin crew? Di ba naistoryahan ta na nga pharmacy mo kwaon? Ma, Nantawa ba lang pa ka isa mo, pharmacist na? Hindi kita ba lamang garanon na muna dapat lubos-lubos unta na lang atan Samtang kaya ko pa magubra para si mo. sige ma. Kasi kusawan ko na lang mga requirements kag kuha na na sa exam. Sige, mayo manin na nga nag-insindihan ita. Sige na ha, patyo ko ng tawag kinang Sige, ma. balik sa obra. Sige, hello nga da. Bye. Okay ka lang? May gabadresin mo? Wala kang sa mood subong Kung may problema ka, ay lang ko din mati lang gigasin mo. Ano ka li? Ano natabo? Nagawa na yung sa takagay sa isa ka subject. Bagsak ko kas. Pwede ta pa man na mabawi. Sa midterms. Ano pa man lang, ni mabudlay da ng course ta, maintindihan man naguro sa parents mo. Kas, di ni pwede yung balang nila mama katap. Ngakag ni sila sa akin. Maintindihan man naguro nila. First year pa man lang ta. Balaan man nila nga budlay atong course. We have a lot to learn pa man. Kas, di pwede. Gusto na nila nga course. Ako lang ginasaligan nila. Tapos mabalaan nila nga mabagsak ako. Bidit-bidit kas. Kung amo na, kung ano gid ang imong nga nagyan subong ti. Ari lang ko gusto pa din ha. Pero, thank you gid ah. Thank you gid. Oo man, ikaw pa. Tuwab lang kagina, inano na lang to ho. May English pa ko tani si mo. Hindi ko nga mag-English, pero kumani mo yaman.
Te, okay ka na? Oh, ano to ang sipoy mo? Dumatulo pa oh. Ay, nalo ka maningway. Tas, kanina ka pa de? Kanina pa doon. Ton ka? Oo. Wala. Kas, what if man lang ma-ship ko boys? Well, wala pa man to decide if ano nga course i-take ko. Pero, if ever, nag-isipan ko pa man. Leo, isa na no pa nga course pa on. Pupuntahan dagi kaya? Ni course basta akong gindapin, go lang Sana ano pa na. Kung mag-inano, suportahan dagi kaya. Unless ka legal. Kalan dahi mo, bala ka. Pero ne, sakit ba? Sorry. Ano blood type mo? Ano niyo? Apa mangkot? Kung magsugot ayan si mama mo. Di pa ko sure if pinakuhaan ko course. Tanda ni Sultan ko. What if education? Di ba na-mention mo na last time nga manimo ka second choice? Pwede man. Pero, ba? O na-mention mo pagigigad. Kasi mama mo, di ba, teacher man sa. Okay na. Habla nagigo kamot ko. Pag-drama ko to kanila. Pero mabal-ano na. Wala, surayon ko lang sila tatay. Oo. So, nada. Hello, Nak? Hello? Ara ka sa balay sabong? Oo, Nak. Ari ko Japon sa balay. Hello, Nak? Ara ka pa da? Ay, oo ma. Sorry. May hambal ko tani si mo, if okay lang. Bilan ko man nga grabe sakripisyo niyo sa akon. Kag napanomdom niya lang gid ang ikamayo sa akon. Nag-appreciate ko gid na ma. Promise gid. Pero ma, hindi ko abi kaya ang course ni ma. Try ko man nga magtuon mayo. Try ko man nga palanggaon ng pharmacy. Kay balaan ko gusto nyo gid para sa akon mo. Galing ma, hindi kaya sang bata mo ma Ma? Pasensya ma ha? Anak, I'm sorry. Wala agad ko bala kabalo nga amo nang nabatsyagan mo. Wala tayo ikaw dapat kinpilit nga kwaon mo na. Ma, okay lang ma. Balaan ko man nga grabe pa nga budlay nyo. Kag, balaan ko nga tinubra ko gid ang best ko ma. Galing, balaan ko hindi enough Amo na, dapangayo gid ko pasensya si mo ma. Pasensya gid na ako. Lagi ko wala kabalong amo nang nabatsyagan mo. Okay lang ma, as in. Pero ma, kung okay lang tani nga ma-ship ko course. Ano nga course? Ano ma, ang gusto ko mag-take education ma. Kung okay lang tani si mo. Okay lang na. Basta sure ka nga gusto mo na ha.
Opo, ma. Thank you, good, ma. Kung diin ka masadya, nak, amo na ang importante. Ari lang ko di para magsuporta kag gabayan ka. Parang tagid ka. Thank you, good, ma. Thank you, good. Basta eskwela ka mayo, ha? Opo, ma. Siyempre. Sige, ma. Manay mo, i-process. Thank you so. Good. Ang insakto nga direksyon para sa imo kag sa imo pag-eskwela ara nakasalalay sa imo pagkahilig kag potensyal. Ang pagsunod sa imo nga tuod nga interes ang magdala sang dako nga motibasyon kag kadalagan. Diri makasiguro nga ang imo edukasyon nagasunod sa imo tuod nga handom. Hindi mo man imo obra subong pero sigurado sa gusto nga tinuon. Sa ulihi, si imo gyapon nakasalalay ang imo pangabuhi kag hindi sa iban nga tawo. Okay, my name's Trisha Aguirre. A short backgrounder. I'm the communication officer of the University of San Agustin under the Office of the President. And at the same time, I also do odd jobs for GMA Network Incorporated, regional TV. So odd jobs means anything that has to do with production. And my main role is as a writer and director. In my 40s, I was accepting of the things I cannot control. I became calm, more calm than usual, and introspective of the things that has been happening to me. Oh yes, a lot. Just two probably. One is to be more mindful of my financial management, which I have never ever managed to do well until now, which is so sad, being 50 and all. And by not making more bad choices in life, especially in health. So I am in that age where health and finances become more important, so that, well, I need to survive until I'm 60 or 70 or 80. So yun. Okay. Yeah, financial management. In my 20s, I had the best jobs, as in plural form. It paid well. So I also spent a lot on things that
weren't supposed to be, spent on. Anyway, but I did not regret all of it because I had so much fun. I enjoyed life. Pero being a teacher also, I would like my students to know that when you come to a point where you work for money, kamo sang payroll nyo, save a little. It's really important. Save a little. And if you wanted to have parties all the time, enjoy yourself. Have fun. But also take care of your body. Because when you reach a certain age, like 40, 50, you will really feel it. I thought I can manage, but I felt it. I am feeling it right now. So take care of your body, take care of your finances, but never forget to have fun also. It was just recently, mayara ako sang self-discovery. I do have it all year round, every year. Pero this year, New Year, I saw a reel sa Facebook. It says, do not focus on your brokenness. Okay, we're very hard on ourselves. If we make mistakes, if we have failures, if we made the wrong decision, oftentimes we're too hard on ourselves. Ay, tani, wala ko naging obra. Ay, nga mo to yung decision ko. Nga mo to yung pili ko. Nakakasala man sa itong obra ko. We are our worst critic. And because of that, we wanted to be perfect. But we can never be perfect. We can never make the right decisions all the time. So, when we do not make that right decision, we are too hard on ourselves. Ay nga, aging himo ko man. Ito hindi na ko tsakto nga tao. And we focus on that brokenness that oftentimes we forget that we also did something good in life. That we forget na, I helped someone and it felt good. Ay, may ginhimo ko nga tsakto nga sabat sa exam ko and it felt good. We always forget that. So, that's one of the best thing that na-discover ko this year. Do not focus on your brokenness. You'll be okay. Fail all the time. Nah, not all the time. Fail sometimes. But you will still be okay. There will be moments that you felt like it's the end of the world or ang anxiety nyo grabe, you fall into depression because why can't I do this? Why cannot I can control things? But you will be okay. Learn from it. Easier said than done, I know. But you will learn from it. Sometimes it takes years to learn from it, but you will eventually learn from it. And when you do, be happy. Enjoy. Enjoy life, guys. Enjoy life. But not too much, to the point of stepping on other people's truth, other people's reality. Okay, it's not all the time that you will be the right you will be right. It's not always that you're going to be right in everything, in your decisions, in your choices, in your insights, whatever. Pero you'll still be okay amidst all those failures. So, dear younger me, tama ako, dear younger me. I know there were a lot of bad choices you've made and you kind of retreated to the hollow depths of your being. It's quite embarrassing, yes, considering that you're in your 40s, but so far, we are still surviving. You need not affirm the negative traits you have accepted for yourself. It is there. It's a part of who you are. You will still be okay. Thank you for the good choices you made. Thank you for accepting things that you cannot control everything and for letting go, for moving on. I am still making bad choices, but I'll be okay. Sincerely, Tikya from 2025.
I am Joyliet Velez. I am the guidance counselor of klase in the university. Okay. 5 to 10 years ago, my situation was a bit messy, difficult, but challenging. Actually, not much. No? If I have to think of that particular situation, no, which I described in 3 adjectives, during that particular time, I don't see I would wish to change anything, not much. But probably the time before that, no, leading to that situation, probably I wish to change something. But pero kung mag-refer lang sa ampo nga particular nga situation, wala man gid . To accept myself as I am and to appreciate myself as I am. Do not be afraid to fail. What is important is if we fail, we learn from that failure. If we stumble, we just get up and learn something from that. Yun lang. Don't be afraid of failure. Dear younger me, Joey, I know you feel uncomfortable being called that way. Naanad ka nga, ginatawag ka nga si Joy. Pero a number of close friends calls you Joey as a form of endearment. Naintindihan ko man why uncomfortable ka. Because aside nga male sounding ang name nga Joey, wala ka gid maanad to go out sa comfort zone mo. But I am glad you eventually welcomed the change of nickname along with the changes nga gin-face mo during those trying times. You know, I want to congratulate you. You were brave in spite sang mga uncharted ways of dealing with your situation then. Maayo gid nga ginpamatian mo imo inner self. Ginpangisugan mo nga atubangon ang mga challenges mo kag nangin hopeful ka nga eventually may padulungan imo efforts. Pasalamat ka sa mga tao nga nagbulig kag lubos gid nga nagulikid sa imo during those times. You failed many times, kung kaisa daw kahuluya gani, kay this were caused by your own kapabayaan man sa kaugalingon mo. Amo na nga sa liwat gani, make sure nga hindi mo pag-i-compromise imo self over sa acceptance and affirmation sang iban. Always remember that you are one good person and that you deserve the love of those who accept you for who you are. Padayon lang. Sincerely yours, Joey from 2025.